Magandang araw po. Sa panahon ngayon, mahalaga ang wika bilang tulay ng komunikasyon, lalo na sa mga larangang teknikal tulad ng engineering. Sa kabila ng malawak na paggamit ng Ingles, nananatiling mahalaga ang Filipino sa pang-araw-araw na gawain ng mga manggagawa at kawani ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng wika, nagiging malinaw ang pagpapahayag ng ideya, instruksyon, at koordinasyon sa iba't ibang gawain. Sa larangan ng engineering, partikular sa mga proyektong pang-infrastruktura, mahalaga ang maayos na komunikasyon upang matiyak ang kaligtasan at tagumpay ng bawat proyekto. Dito pumasok ang papel ng wikang Filipino bilang isang paraan upang mas madaling magkaunawaan ang mga inhinyero, manggagawa at ang komunidad. Sa panayam na ito, layunin kong maunawaan kung paano ginagamit ang Filipino ng isang kawani ng DPWH sa kanyang trabaho at kung paano ito nakatutulong sa mas maayos na makikipag-ugnayan at pagsasagawa ng proyekto. Pakinggan po natin ang aking naging panayam kay Engineer Rafael Alfred Bolor ng District 2, Batangas City. Gaano kadalas ninyo ginagamit ang Pilipino sa inyong trabaho o disiplina? So bilang isang kawani po ng DPWH, madalas po namin gamitin ang Pilipino lalo na sa araw-araw po namin komunikasyon. Kapag kami po ay nakikipag-usap sa aming mga kasamahan, sa mga pagka kami po ay nagagawa ng mga proyekto. Pero sa mga opisyal naman pong document ay karaniwang English po ang ginagamit po namin. Ano mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Pilipino? Mas ginagamit po namin ang Pilipino pagka sa fieldwork, gaya po ng pagbibigay namin ng mga instruction sa mga construction workers. Ano po? Kapag kami po ay nakikipag-coordinate sa mga lokal na komunidad at sa mga informal na usapan sa opisina. Ano ang kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina? Siyempre po dahil mas marami po nakakaintindi ng Pilipinong salita, lalo na po sa mga manggagawa sa site. Ano po? Nakakatulong po ito upang mas malinaw po nilang maisundan yung mga utos, mas maintindihan yung mga utos para na rin po makaiwas sa mga mas malalala pang mga aksidente o makaiwas mismo sa aksidenteng pwedeng mangyari. Ano mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa trabaho o akademya? Isa po sa mga hamon ay ang kakulangan ng eksaktong katumbas ng ilang engineer terms sa Pilipino. Dahil dito madalas ay nahahaluan na po ng English ang aming pagsasalita. Mayroon bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit ninyo sa araw-araw? Meron po. Ang ginagamit po namin ay katulad po ng mga kalsada, tulay, hukay, pati po yung mga sukat. Ngunit sa technical na usapan, English pa rin po ang ginagamit. Paano nakakatulong ang paggamit ng Pilipino sa kapag-ugnayan sa mga kasamahan o kliyente? Malaki po, dahil nga po mas naintindihan kapag ka Pilipino ang aming salita, edi mas mabilis po yung aming komunikasyon, mas nagiging komportable din po yung aming pag-uusap dahil naiintindihan pagka kami po ay nagpapaliwanagan. Sa inyong opinion, dapat bang mas paliwigin ang paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina? Bakit? Opo. Ang aral po sa akin ay opo dahil makakatulong po ito para mas maraming Pilipino ang makaintindi ng proyekto ng gobyerno. Ngunit mahalaga rin po na sa pagdating sa mga technical na standards ay English pa rin po ang gamitin sapagkat ito po international references. Ano mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Pilipino sa inyong larangan? Maaaring gumamit po o gumawa ng mga gabay o glossary. Tayo ng mga technical na salita sa Pilipino. Maaaring gumamit ang Pilipino sa mga orientation at training upang mas maintindihan ng lahat. Nakakaranas ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Pilipino sa teknikal o akademikong konteksto? Paano nyo ito hinaharap? Minsan po ay may kalituhan lalo na kapag komplikado yung termino. Pero upang maiwasan po ito, ay gumagamit naman po kami ng kombinasyon ng Pilipino at English or sa panahon po ngayon ay tinatawag po nating Taglish. Maaari bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Pilipino ay nakakatulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? Siyempre po, katulad po nito ay pagka sa mga proyekto sa kalsada ay yung may mga manggagawa po na nahihirapan sundin yung mga instruction kapag English po yung nakatala. Kaya bilang isang Pilipino po na Filipino citizen ay
mas maganda po na mas maintindihan nila ito in a Filipino way. Ano po, mas ma-explain natin ng simpleng paraan at maintindihan po nila yung mga proseso sa magitan ng pagsasalita natin ng Pilipino o sa pag-translate po ng mga English na instruction through Filipino. Ano po, para mas maging ligtas po ang kanilang trabaho at maayos, maging smooth ang kanilang pong trabaho. Yun lamang po at maraming salamat po. Sa kabuuan, ipinakita ng panayam na ang wikang Filipino ay may mahalagang papel sa larangan ng engineering, lalo na sa aktwal na pagsasagawa ng mga proyekto. Bagamat mahalaga ang Ingles sa mga technical na dokumento at pamantayan, ang Filipino naman ang nagsisilbing tulay upang mas mapadali ang pag-unawa at komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang tao sa isang proyekto. Sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino, nagiging mas malinaw ang mga instruksyon at nababawasan ang hindi pagkakaintindihan. Dahil dito, mas nagiging maayos at ligtas ang trabaho sa field. Ipinapakita rin nito na ang sariling wika ay may kakayahang makasabay sa mga teknikal na larangan kung ito ay gagamitin ng wasto. Sa huli, mahalagang pahalagahan at palawigin ang paggamit ng Filipino. Hindi lamang bilang wika ng pakikipag-usap, kundi bilang isang mahalagang kasangkapan sa pag-unlad ng kaalaman at lipunan. Maraming salamat po.